Ang tahimik na hapon sa gilid ng kalsada ay pinupuno ng halimuyak ng mga bulaklak na tinda ni Ara. Maingat niyang inaayos ang bawat rosas at jerbera sa kanyang munting flower stand. Ang kanyang mga kamay ay sanay na sanay sa paggawa ng mga bouquet na nagbibigay saya sa mga dumaraan. Walang bakas ng lumanyang sarili ang makikita sa simpleng babaeng ito na nakasuot ng maong at puting t-shirt. Ang buhok ay nakatali ng basta-basta. Isang bagong Ara, malayo sa nakaraang pilit niyang tinatakasan. Mama, tignan mo. Napalingon si Ara sa sigaw ng kanyang anak na si Sofia. Ang 7 taong gulang na batang babae ay kasama ang kakambal nitong si Anton, at pareho silang abala sa paglalaro sa gilid ng tindahan. Ang mga bata ay magkahalong pagmamahal at sakit para kay Ara, ang tanging mga paalala ng isang nakaraan na sabay niyang kinasusuklaman at pinakaiingatan. Sila ang dahilan kung bakit siya bumangon araw-araw. Sila rin ang paalala ng lalaking nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang puso. Pinanood niya ang dalawa na naghahabulan at sa isang sandali tumigil ang mundo niya. Sa di kalayuan, sa isang gihi shop, nakita niya ang pamilyar na mukha na ipinapakita sa isang malaking screen. Ang mukha ni Lucas Ramirez, ang sikat na politiko ngayon, ang mayor ng kalapit na San Ignacio. Napahinto ang ginagawa ni Ara. Para siyang pinana sa dibdib. Sa loob ng 7 taon, pilit niyang kinalimutan ang bawat detalye ng lalaking iyon, pero ang mukha niya ay nananatiling nakaukit sa kanyang isipan. Ang lalaking minahal niya ng buong puso, ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ang lalaking nangakong babalikan siya. Ang balita sa GC ay tungkol sa mga proyekto ni Lucas. Tinatawag siyang key golden boy ng politika. Matikas pa rin siya, may kakaibang karisma sa kanyang mga mata, pero may kakaiba na ring lamig. Hindi na siya ang Lucas na simple lang na binata sa San Vicente, ang binatilyo na kaagapay niya sa mga pangarap. Bigla siyang nakaramdam ng pagkasuklam. Hindi sa kanya, kundi sa sarili niya. Bakit hanggang ngayon, nasasaktan pa rin siya sa tuwing nakikita siya? Bakit nananatili ang galit na animo'y sariwa pa rin? Pinikit niya ang kanyang mga mata, pilit na pinipigilan ang luha. Hindi ka na apektado, Ara. Hindi na, bulong niya sa sarili. Mama, ano nang ginagawa mo? Tanong ni Anton. Wala, anak, umiti si Ara, isang pilit na ngiti. Tara na, bilhin na natin ang ice cream niyo. Habang naglalakad, muling sumagi sa isipan ni Ara ang nakaraan. Ang gabi bago siya umalis sa San Vicente. Ang huling halik, ang huling yakap, ang huling pangako. Naalala niya ang mga salita ni Lucas, babalikan kita, Ara. Kahit ano pa ang mangyari. Ngunit hindi siya bumalik. Hindi siya dumating. At ang pinakamasakit sa lahat, naniwala siya sa sinabi ng kanyang ama-amahan na si Carding Manalo na iniwan siya ni Lucas. Sa kabilang banda, sa marangyang opisina ng mayor sa San Ignacio, nakaupo si Lucas sa kanyang swivel chair, nakatitig sa screen ng kanyang laptop. Isang lumang litrato ang nakabukas, ang litrato nila ni Ara, magkahawak kamay at nakangiti sa tabing dagat. Ara, di. Bulong niya. 7 taon na at ang sakit ay nananatiling matalim. Ang pagkawala niya ay isang misteryo na hindi niya naresolba, isang bahagi ng kanyang pagkatao na tila nawala. Hinanap niya ito sa buong bansa, ngunit walang bakas. Ang sabi-sabi, tumakas ito kasama ang ibang lalaki. Isang balita na ayaw niyang paniwalaan, ngunit wala na siyang ibang malalapitan. Sir Lucas, may emergency po, sabi ng kanyang sekretary. Okay, sagot ni Lucas, isinara ang laptop at pilit na tinago ang sakit sa kanyang mukha. Handa na siyang mag-concentrate sa trabaho, hanggang sa marinig niya ang sirena ng pulis sa kalye. Isang batang babae daw ang nawawala sa isang parke malapit sa City Hall. Agad siyang nagtungo doon dahil ang pagtulong sa mga nasasakupan ay palagi niyang prioridad. Sofia! Anton! Nasaan kayo? Sigaw ni Ara habang kinakabahan. Nasa parke siya ngayon at ang dalawa niyang anak ay nawala. Sandali lang siyang nag-focus sa kanyang cellphone at biglang wala na sila. Ang puso niya ay parang babasagin na unti-unting nadudurog. Tumakbo siya, umiiyak habang tinatawag ang mga pangalan nila. Para siyang mababaliw. Ang pinakakinatatakutan niya ay nangyayari na naman. Nawala ang mga anak ko, bulong niya sa sarili, habang nanlalabo ang kanyang paningin sa mga luha. Maya-maya, may nakita siyang isang grupo ng mga tao na nagkakagulo sa di kalayuan.
Nang makalapit siya, doon niya nakita si Sofia, nasa kandungan ng isang lalaki. Ang batang babae ay umiiyak at ang lalaki ay pinapakalma siya. Para siyang nabunutan ng tinik. Nagmamadali siyang lumapit, ngunit sa kanyang paglapit, tila nag-iba ang takbo ng kanyang mundo. Ang lalaking bumuhat kay Sofia ay tumalikod at humarap sa kanya. Ito si Lucas Ramirez. Nanlamig ang buong katawan ni Ara. Ang lalaking kinamumuhian niya, ang lalaking dahilan ng kanyang sakit, ay nasa harapan niya ngayon at buhat-buhat nito ang anak niya. Hindi siya makapagsalita. Ang mga mata niya ay nakatitig sa mga mata ni Lucas, na nagtataka kung bakit pamilyar sa kanya ang mukha ni Sofia. Ma'am, nawawala po ba ang anak niyo? Tanong ni Lucas. Nakita ko siyang umiiyak sa may swing. Sofia, anak, salamat sa Diyos, sagot ni Ara, kinuha ang anak niya sa mga braso ni Lucas. Okay ka na, anak, nandito na si Mama, bulong niya, niyakap ng mahigpit si Sofia. Hindi niya sinasagot ang tanong ni Lucas. Nanlaki ang mga mata ni Ara nang marinig ang sinabi ng anak niya. Mama, ang pogi ni Papa. Hindi niya alam ang gagawin. Gusto niyang magsalita, pero parang may pumipigil sa kanya. Sa gitna ng gulo, hinawakan ni Lucas ang kamay ni Sofia, at doon niya napansin ang kaparehong marka ng taling sa palad ni Sofia, na mayroon din si Anton at sa kanya. Ang marka na nagpapakilala sa pamilya niya, at ang marka na nagbigay sa kanya ng hinala. Sofia! Bakit ni? Tanong ni Lucas, ngunit bago pa siya matapos magtanong, dumating ang kapatid nitong si Anton. Sa pagkakataong ito, walang duda. Ang mukha ng batang lalaki ay tila salamin ng kanyang sariling mukha noong bata pa siya. Ang parehong ilong, ang parehong mga mata, at kahit ang marka ng taling sa kanyang palad. Ara, bulong ni Lucas, tinitigan ang mukha ni Ara, at pagkatapos ay sa mukha ni Anton. Ikaw ba talaga yan? Hindi, sagot ni Ara, mahina ang boses. Pilit niyang tinatago ang galit at takot na nararamdaman niya ngayon. Hindi mo na ako kilala. Ang salitang hindi na lumabas sa bibig ni Ara ay hindi sapat para pigilin ang matatalim na tingin ni Lucas. Hindi na siya ang Lucas na simple lang na binata sa San Vicente. Sa mga mata niya ngayon, may bigat ng pagiging isang politiko, mapanuri, malalim at may kakaibang kapangyarihan. Hindi siya umimik. Pinanood lang siya ni Lucas, mula sa mga mata ni Sofia na pamilyar sa kanya, patungo sa mukha ni Anton na animoy nakatingin sa isang salamin. Naramdaman ni Ara ang tindi ng titig niya. Pilit niyang hinawakan ang kamay ng mga anak niya at nagsimulang lumayo. Sandali lang, tawag ni Lucas, at parang kidlat na tumigil si Ara. Hayaan mong ihatid ko na kayo. Gabi na. Napakagatlabi si Ara. Ang huli niyang gusto ay makasama si Lucas kahit isang segundo pa. Pero nakikita niya ang pagod sa mukha ng mga anak niya. Ayaw niyang lumabas sa balita na ang mayor ay naghatid sa kanila. Ayaw niyang may makakita sa kanila na magkasama. Hindi na, sagot niya, malinaw at malamig ang boses. Kaya na namin. Mama, gutom na ako, bulong ni Sofia. Napatingin si Ara sa mga mata ni Sofia. Ang bata ay may pagod na sa mukha. Nakita rin niya sa mata ni Lucas ang pag-aalala. Isang maliit na bahagi ng kanyang sarili ang nagtanong, totoo ba ang pag-aalala na iyan, o bahagi lang ng pagiging isang sikat na politiko? Sige na, ma'am. Halika na, muling sabi ni Lucas. Mukhang pagod na ang mga anak niyo. Walang masama sa pagtulong. Sa huli, wala nang nagawa si Ara. Sumakay siya sa kotse ni Lucas, habang nakakuyom ang kanyang mga kamay. Walang imik si Anton. Si Sofia lang ang masayang nagkukwento kay Lucas. Mayor, sabi ni Sofia, ang ganda-ganda po ng inyong kotse. Salamat, Sofia, ngiti ni Lucas. At ang ngiting iyon ang nagdulot ng matinding kirot sa puso ni Ara. Ito ang parehong ngiti na minsang nagpaibig sa kanya. Ang ngiting iyon ang dahilan kung bakit niya minahal ang lalaking iyon. Ilang taon na kayo? Tanong ni Lucas. 7 na po kami, sir. Birthday namin ni Anton sa December 25, sagot ni Sofia. Natigilan si Lucas. Sa rearview mirror, nakita niya ang mukha ni Ara na biglang namutla. Napatingin din siya sa mga mata ni Ara, na ngayon ay puno ng takot. Pareho pala kayo ng birthday ng isang mahalagang tao sa buhay ko, sabi ni Lucas,
tila nakalimutan si Ara. Pati birthday ko, Dek 25. Napayo ko si Ara. Hindi niya alam ang gagawin. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang umiyak. Gusto niyang kalimutan ang lahat. Matagal na panahon na ang lumipas. Pero parang kahapon lang, patuloy ni Lucas, habang nakatitig sa daan. Minsan naiisip ko, ano na kaya ang ginagawa niya? Masaya na kaya siya? Nasaan na kaya siya? Naramdaman ni Ara ang panginginig ng kanyang mga kamay. Narinig niya ang sakit sa boses ni Lucas. Hindi niya alam kung anong gagawin sa mga salitang iyon. Narinig niyang may sinabi si Lucas, ngunit hindi niya maintindihan. Alam niyang nagsasabi siya ng totoo. Pero bakit siya nag-aalala sa kanya? Hindi ba niya nakalimutan siya? Anong pangalan mo? Tanong ni Lucas. Ara, sagot niya, at narinig niya ang panginginig sa sarili niyang boses. Ara, ulit niya. CJ, dito na ba ang inyo? Tumigil ang kotse ni Lucas sa harap ng isang simpleng bahay. Tumalon pababa si Sofia at Anton. Nagmamadali si Ara na bumaba. Ang tanging hiling niya ngayon ay makalayo sa lalaking ito. Salamat sa paghatid, Mayor, sabi ni Ara. Sige po, mauna na kami. Sandali lang, sabi ni Lucas. Bumaba siya ng kotse at lumapit kay Ara. May kaba sa kanyang dibdib. Pamilyar ang bawat galaw niya. Ang kanyang mga mata. At ang pangalan. Ara, sabi niya. Ano po iyon? Tanong ni Ara, pilit na pinipigilan ang pagluha. Wala, sabi niya. Ngunit alam ni Ara na mayroon. Nakita niya sa kanyang mga mata na mayroon siyang alam. Aayaw mo ba ako imbitahin sa loob? Tanong ni Lucas at mumiti. Ang ngiti na alam ni Ara na siya ang may-ari. Ang ngiting iyon na minsan ay nagpadama sa kanya ng pagmamahal. Pasensya na, Mayor, sabi ni Ara, kailangan ko na po talagang pumasok. Sige, Ara. Paalam na, sabi niya. At sa sandaling iyon, nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha niya. Ang lamig na nakita niya sa mga mata niya ay naglaho, pinalitan ng isang matinding galit. Hindi mo ba naisip na mag-usap tayo? Tanong niya. Hindi ko alam ang sinasabi niyo, sabi ni Ara at tumalikod. Hindi mo ba naisip na baka ako ang nawala sa'yo? Na baka ako ang nawala ng lahat ng dahil sa iyo? Hindi ko alam ang sinasabi mo, sagot ni Ara. Ara, alam mo ang ibig kong sabihin, sabi niya. Ara. Wala akong alam, sabi ni Ara at pumasok sa bahay. Pinilit ni Lucas na sundan siya, pero tumigil siya sa pintuan. Narinig niya ang tindi ng sakit sa boses ni Ara. Natigilan siya. Siya pa rin ba ang babaeng minahal niya? Ang babaeng iniwan siya. Nakatayo si Lucas sa harap ng pintuan ni Ara, ang kanyang puso ay halos sumabog sa sakit at pagkalito. Ara, alam mo ang ibig kong sabihin. Ang kanyang mga salita ay nag-echo sa kanyang isipan. Ang babae sa loob ng bahay ay ang babaeng minahal niya, at ang mukha niya ay ang mukha na hinahanap niya sa loob ng 7 taon. Ngunit ang mukha niya ay puno ng galit, pagod at takot. Ang mga mata niya ay nagpapahiwatig na gusto niyang mawala siya. Siya ang taong nangako na babalikan niya, pero siya ang taong umalis, na nag-iwan ng isang malaking bakante sa kanyang puso. Pinilit ni Lucas na mag-isip ng lohikal, tulad ng ginagawa niya sa kanyang trabaho. Kung mayroon man siyang natutunan bilang isang mayor, iyon ay huwag kumilos ng padalos-dalos. Mayroon siyang mga tanong, at sa mga mata niya, may sagot. Kailangan niyang mahanap ang katotohanan. Pagbalik sa opisina, hindi siya mapakali. Ang mga papeles ay tila mga walang kwentang bagay. Ang kanyang isipan ay nasa San Vicente, sa San Ignacio, at sa isang bahay kung saan nakatira ang isang babae na may 2 anak. Bakit, Ara, bulong niya sa sarili. Bakit mo ako iniwan? At bakit mo tinatago ang mga anak ko? Ginawa niya ang isang bagay na hindi niya gustong gawin. Ipinatawag niya ang isang private investigator. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa isang babaeng nagngangalang Ara Ledesma. Hanapin mo ang mga detalye ng kanyang mga anak, ang kanilang birth certificate, ang kanilang ama. Kinabukasan, tumunog ang telepono niya. Sir, kumpleto na ang lahat ng impormasyon. Binuksan ni Lucas ang email na may kalakip na dossier. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nag-scroll siya sa mga dokumento. Mayroon siyang nakita. Ang mga birth certificate ni na Sofia at Anton.
Ang pangalan ng kanilang ina, Ara Ledesma. Ang pangalan ng kanilang ama ay hindi nakalagay. Ang araw ng kapanganakan, December 25. Ang parehong araw ng kapanganakan niya. Tumindig ang balahibo niya. Ang parehong araw ng kapanganakan, ang parehong ilong, ang parehong mga mata. Hindi ito maaaring maging isang simpleng coincidence. Mayroon siyang nakita. Sa isa pang folder, mayroon siyang nakita na isang lumang litrato. Isang litrato ni Ara kasama ang kanyang ama-amahan. Ang mukha ng lalaki, si Ricardo Carding Manalo, ay nagdulot ng isang matinding galit sa kanya. Naalala niya ang lalaking ito. Ang lalaking minsang nag-away sa kanya, at ang lalaking laging nagdududa sa kanya. Sobra-sobra ka, Ara, bulong ni Lucas. Bakit mo ako sinungalingan? Hindi niya alam kung paano siya nakarating sa bahay ni Ara. Sa kanyang galit at sakit, parang nawalan siya ng direksyon. Ngayon, gusto niya lang na makita si Ara at makuha ang mga sagot. Ara! Ara! Sigaw niya. Lumabas si Ara sa pinto. Namumutla ang kanyang mukha at may takot sa kanyang mga mata. Ano nang ginagawa mo dito? Umalis ka na. Wala akong aalis. Sasabihin mo sa akin ang lahat, sabi niya. Nakita ko ang birth certificate ng mga anak mo. Pareho ang birthday natin. Bakit mo ginawa yan? Wala kang karapatan, sigaw ni Ara. May karapatan ako. May karapatan ako dahil may karapatan ako bilang ama ng mga anak mo, sigaw ni Lucas. Ara, hindi ko sila iniwan. Naniwala ako sa sinabi ng ama-amahan mo na iniwan mo ako. Hinanap kita. 7 taon akong naghintay. Pero bakit? Bakit mo itinago ang mga anak ko? Lucas, umalis ka na, sabi ni Ara, wala kang alam. Wala akong alam? Ara, tingnan mo ang mga mata ni Anton. Tingnan mo ang mga mata niya at sabihin mo na hindi sila anak ko, sigaw ni Lucas, at tumigil. Ang kanyang boses ay tila bumalik sa katinuan. Ang alam ko, hindi mo na ako mahal at dahil sa kanya, iniwan mo ako. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng isang malalim na sakit kay Ara. Siya ay nanlamig at parang nawala ng hininga. Makinig ka, Lucas, sabi ni Ara at huminga ng malalim. Wala akong balak na makipag-ugnayan sa iyo. Kaya umalis ka na. Hindi ako aalis. Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang totoo, sabi ni Lucas. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi ko sila anak. Ang salita ay nag-echo sa kanyang isipan. Hindi mo sila anak. Hindi mo sila anak. Hindi mo sila anak. Umiyak si Ara, at ang mga luha niya ay tila nagpapahiwatig na ito ay isang malaking kasinungalingan. Hindi mo sila anak, sabi niya habang umiiyak. Kaya umalis ka na. At sa sandaling iyon, ang kanyang puso ay nabasag. Ang boses ni Ara ay tila bumagsak sa kanyang mga balikat. Umalis siya, malungkot at parang nawala ng lahat. Hindi niya na makita ang daan. Ang kanyang isipan ay walang laman. Hindi niya maintindihan ang lahat. Lucas! Narinig niya ang boses ni Isabel. Tumingin siya sa itaas at nakita niya ang mukha ng kanyang fiancé na nakatingin sa kanya. Ang mukha niya ay puno ng galit at mayroon siyang nakita. Lucas, sabi ni Isabel, anong ginagawa mo sa isang lugar na ganito? Nagulat si Lucas nang makita niya si Isabel sa harap ng bahay ni Ara. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas, hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa takot na baka makita ni Ara si Isabel. Lucas, anong ginagawa mo sa lugar na ganito? Tanong ni Isabel na may pilit na ngiti sa kanyang mukha. At bakit ka nakikipag-usap sa ganyang klaseng babae? Napakuyom ang kamao ni Lucas. Hinarap niya si Isabel. Huwag mong sabihin yan, Isabelle. Kilala mo siya. Nanlaki ang mga mata ni Isabelle. Sino siya? Ang babaeng nagpapanggap na may anak ka? Ano ba, Lucas, huwag kang magpauto sa kanya. Kilala mo ako, ang iyong fiancé. Hindi sumagot si Lucas. Ang kanyang isipan ay lumilipad sa mga salita ni Ara, ang kanyang mukha na puno ng sakit, at ang mga mukha ng kanyang mga anak. Naalala niya ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga mata, at ang kanilang mga kamay na may kaparehong marka. Narinig mo ba ako? Tanong ni Isabelle. Lucas, bumalik ka na sa opisina. Mayroon pa tayong kailangang gawin.
Hindi, sabi ni Lucas, malinaw at malamig ang kanyang boses. Hindi ako babalik. May kailangan akong gawin dito. Hinawakan ni Lucas ang kamay ni Isabel. Isabelle, kailangan nating mag-usap. Nagpunta sila sa isang coffee shop. Habang nag-uusap, hindi niya maiwasan na tingnan ang mukha ni Isabel. Ang babae na minahal niya ay tila ibang tao na. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon at ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan. Gusto mo bang maging masaya? Tanong ni Isabelle. Kung kalimutan mo na siya. Hindi na siya ang babaeng minahal mo. Nagbago na siya. Hindi, sagot ni Lucas at tumigil. Hindi siya nagbago. Ako ang nagbago. At ngayon, gusto kong maging isang ama. Nataranta si Isabel. Ano ba ang sinasabi mo? Lucas, tayo ang magkakaroon ng pamilya. Tayo ang magkakasama. Hindi siya. Hindi ko alam kung anong nangyari noon. Pero alam kong may kinalaman ka sa pagkawala niya, sabi ni Lucas. At ngayon, gusto kong malaman ang totoo. Hindi ako ang nag-utos sa kanya na umalis, sabi ni Isabel. Sila ni Ricardo Manalo, sila ang may kasalanan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Gusto niyang maniwala sa sinasabi ni Isabel, pero ang kanyang puso ay nagsasabi na hindi. Isabel, sabi ni Lucas. Kung hindi mo matatanggap ang mga anak ko, kung hindi mo matatanggap si Ara, wala na tayong pag-uusapan pa. Napatingin si Isabel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Lucas, paano mo nagawa ito sa akin? Paano mo nagawa ito sa pamilya ko? Hindi ko ginawa ito, sagot ni Lucas. Ikaw ang gumawa. Kinabukasan, pumunta si Lucas sa bahay ni Ara. Hindi na siya galit. Ang kanyang isipan ay kalmado na at ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Ara, sabi niya. Gusto kong mag-usap tayo. Wala na tayong pag-uusapan, sagot ni Ara. Umalis ka na. Hindi ako aalis. Gusto kong tulungan ka, sabi ni Lucas. Ayaw kong maging isang politiko na walang kibo. Gusto kong maging isang ama. Hindi ko kailangan ang tulong mo, sabi ni Ara at tumalikod. Kaya ko ang sarili ko. Ara, hindi na ito tungkol sa iyo at sa akin, sabi ni Lucas. Ito ay tungkol sa mga anak natin. Narinig mo ba ang sinabi ni Sofia? Natatakot ako na baka may mangyari sa kanila. Ang mga salitang ito ay nagpatigil kay Ara. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Ang takot na nararamdaman niya sa mga salitang iyon ay hindi niya na matatago. Gusto kong bigyan kayo ng bahay. Isang lugar kung saan ligtas kayo, sabi ni Lucas. Hindi ako nagpapanggap na isang mayaman na politiko. Gusto ko lang na maging isang ama sa mga anak ko. Hindi, sabi ni Ara, malinaw at malamig ang kanyang boses. Hindi ako naghahanap ng tulong. Hindi ako naghahanap ng pera. Kaya ko ang sarili ko. Kaya ko ang mga anak ko. Ara, sabi ni Lucas, huwag kang matigas ang ulo. Huwag mong sabihin yan sa akin, sabi ni Ara. Wala kang karapatan. May karapatan ako bilang ama ng mga anak mo, sabi ni Lucas. Hindi, sabi ni Ara at pumasok sa bahay. Wala kang karapatan. Bumalik si Lucas sa kotse niya, malungkot at parang nawala ng lahat. Hindi niya alam kung anong gagawin. Pagpasok ni Ara sa bahay, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang mukha niya ay puno ng takot. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Ano ang gagawin ko? Bulong niya sa sarili. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-alinlangan siya, ngunit sa huli, sinagot niya. Ara, di. Ang boses na narinig niya sa kabilang linya ay hindi pamilyar, ngunit ang kanyang puso ay nagsasabing kilala niya ito. Sino ka? Tanong niya. Hindi na mahalaga kung sino ako, sabi ng boses. Ang mahalaga, alam ko ang lahat. Alam ko na bumalik ka sa San Vicente. Alam ko na may anak ka. At alam ko na kung sino ang ama. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng isang malaking gulat kay Ara. Huwag mong itago ang mga anak mo, sabi ng boses. At kung hindi mo gagawin ang sinabi ko, mayroon akong gagawin sa iyo at sa mga anak mo. At sa ama ng mga anak mo. Naputol ang tawag. Tumayo si Ara, ang kanyang katawan ay nanginginig. Alam niya kung sino ang tumawag.
Ang boses na iyon ay hindi niya malilimutan. Ito ang boses ng lalaking minsang nagdulot ng malaking sakit sa kanya. Ricardo Manalo. Nanginginig ang buong katawan ni Ara nang bumagsak ang kanyang cellphone sa sahig. Ang boses na iyon, ang malamig at puno ng pagbabanta na boses ni Ricardo Manalo, ay nagdala sa kanya pabalik sa 7 taon na bangungot. Ang kanyang ama-amahan. Ang lalaking sumira sa kanyang buhay. Hindi, bulong niya habang unti-unting lumuluha. Napakuyom siya ng kamao at ang kanyang kuko ay halos dumugo. Hindi siya pwedeng tumakas ulit. Hindi na siya pwedeng tumakas. Ang mga anak niya, sila Sofia at Anton, ay nasa panganib. At si Lucas, ang lalaking minahal niya. Ang lalaking ngayon ay nasa panganib din dahil sa kanya. Ang takot na nararamdaman niya noon ay bumalik. Ang takot na iyon ang nagtulak sa kanya na umalis sa San Vicente. Ang takot na iyon ang nagtulak sa kanya na kalimutan ang kanyang pag-ibig. Ang takot na iyon ang nagtulak sa kanya na itago ang kanyang mga anak. Pero ngayon, hindi niya na kayang itago ang lahat. May kailangan siyang gawin. Kailangan niyang protektahan ang mga anak niya. Kailangan niyang protektahan si Lucas. At ang tanging paraan para magawa ito ay ang harapin ang katotohanan. Agad siyang nagtungo sa opisina ni Lucas. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya, kung ano ang sasabihin niya sa kanya. Pero alam niya na kailangan niya siyang makita. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas habang papalapit siya sa gusali. Ang mga mata niya ay puno ng luha. Nang makarating siya sa loob, nakita niya si Lucas. Ang mukha niya ay puno ng pagod, pero sa mga mata niya, may pag-asa. Ara, sabi ni Lucas, anong ginagawa mo dito? Ang mga salitang ito ay nagdulot ng isang matinding kirot sa puso ni Ara. Pero alam niyang kailangan niyang maging matapang. May kailangan akong sabihin sa iyo, sabi ni Ara, at ang kanyang boses ay nanginginig. Ano iyon? Tanong ni Lucas. Magsalita ka, Ara. Siya bumalik na siya, sabi ni Ara. Napakuyom ang kamao ni Lucas. Sino? Ang ama-amahan mo. Tumango si Ara. Si Ricardo Manalo. Tinawagan niya ako at binantaan niya ako. Anong sinabi niya? Tanong ni Lucas, ang kanyang boses ay puno ng galit. Sabi niya, kung hindi ako lalayo sa iyo, mayroon siyang gagawin sa iyo at sa mga anak ko, sabi ni Ara at umiyak na siya. Kaya ako umalis noon. Hindi mo ako iniwan, Lucas. Nag-utos si Ricardo na umalis ako o sasaktan ka niya. Nagyakap sila ni Lucas. Ang kanyang mga braso ay mahigpit na niyakap siya at ang kanyang mga luha ay umaagos sa kanyang balikat. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ara, sana sinabi mo sa akin. Ayaw kong malaman mo, sagot ni Ara. Ayaw kong mapahamak ka. Kaya ako umalis. Hindi mo ba naisip na mag-usap tayo? Tanong ni Lucas at mumiti. Mas matanda ka na, Ara. Hindi ka na bata. Pasensya na, Lucas, sabi ni Ara at huminga ng malalim. Pero ngayon, hindi ko na kayang itago ang lahat. Tulungan mo ako. Tutulungan kita, sabi ni Lucas at hinalikan niya siya sa noo. Pangako. Walang sino man ang makakaaway sa iyo. Kailangan nating pumunta sa isang ligtas na lugar, sabi ni Lucas. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang gagawin ko. Habang naglalakad sila sa parking lot, narinig nila ang ring ng cellphone ni Isabel. Hello, Ma'am Isabelle, sabi ng isang lalaki. Nasaan ka na? Hinahanap ko na si Lucas, sabi ni Isabel. Ma'am, nasa parking lot na po sila. Sige na po. Kailangan mo na po mag-ingat. Salamat, sabi ni Isabel. Sige, ibibigay ko na ang pera bukas. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Si Isabel. Narinig niya ang boses niya. Ang boses ni Isabel, ang kanyang fiancé, ay may kinalaman sa kanyang pag-alis noon. Nagsisinungaling siya. Lucas, sabi ni Ara. May kailangan akong sabihin sa iyo. Ano iyon? Tanong ni Lucas. Si Isabel, sabi ni Ara. Narinig ko ang boses niya sa telepono. May kinalaman siya sa pag-alis ko noon. Hindi, sabi ni Lucas, wala kang alam. May kinalaman siya, sabi ni Ara. Narinig ko ang boses niya. Napakuyom ang kamao ni Lucas. Hindi.
Hindi siya ang babaeng iyon. Hindi. Pero ang kanyang puso ay nagsasabi na hindi. Sumakay sila sa kotse. Habang naglalakbay, ang kanyang isipan ay lumilipad sa mga salita ni Isabel, ang kanyang mukha, at ang kanyang pag-aalinlangan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Biglang may sumalubong sa kanila. Isang malaking truck. Ang kotse ni Lucas ay tumigil. Lucas, sabi ni Ara, ano ang nangyayari? Huwag kang matakot, sabi ni Lucas. Hindi ako aalis sa iyo. Lucas, sabi ni Ara, sino ang mga ito? Hindi ko alam, sabi ni Lucas. Bumaba ang isang lalaki sa truck. Ang mukha niya ay puno ng galit. Ang mga mata niya ay nakatitig kay Lucas. Sino ka? Tanong ni Lucas. Ako ang utusan ni Ricardo Manalo, sabi ng lalaki. At ngayon, ibibigay mo sa akin ang babae. Nalaglag ang puso ni Lucas sa kanyang sikmura nang makita niya ang grupo ng mga lalaking bumaba sa truck. Hindi sila ordinaryong tao. May dala silang mga baril at may mga pangkalahatang mukha na nagpapahiwatig na sila ay mga hired killer. Ara, manatili ka sa loob ng kotse, sigaw ni Lucas. Binuksan niya ang pinto at lumabas. Humarap siya sa mga lalaki, ang kanyang mukha ay puno ng galit at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Sino kayo? Tanong ni Lucas. Ano ang kailangan nyo? Ang babae, sabi ng isang lalaki. Ibigay mo siya sa amin. Hindi, sagot ni Lucas. Hindi ko siya ibibigay. Huwag ka nang magpanggap, sabi ng lalaki. Alam ko na kung sino siya. Alam ko na kung sino ang mga anak niya. Napakuyom ang kamao ni Lucas. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng isang malaking sakit sa kanyang puso. Hindi ko alam ang sinasabi niyo, sabi ni Lucas. Umalis na kayo. Hindi kami aalis, sabi ng lalaki. O, kung gusto mo, pwede ka naming patayin. At pagkatapos, ibibigay mo sa amin ang babae. Nagsimula ang labanan. Si Lucas ay hindi isang ordinaryong politiko. Noong bata pa siya ay isang boxer. Alam niya ang pakikipaglaban. Alam niya kung paano siya magpapatay. Lumaban siya. Ang kanyang mga kamao ay parang mga bato. Ang kanyang mga braso ay parang mga bakal. Pinatay niya ang lahat ng mga lalaki. Ang isa sa kanila ay sumuko. Ang mukha niya ay puno ng takot. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Lucas. Sino ang nag-utos sa inyo? Tanong ni Lucas. Hindi ko alam, sagot ng lalaki. Hindi ko alam. Sabihin mo sa akin ang totoo, sabi ni Lucas, ang kanyang boses ay puno ng galit. Sabihin mo sa akin o papatayin kita. Siya. Siya ang nag-utos sa amin, sabi ng lalaki habang nanginginig. Si Ricardo Manalo. Alam ko iyan, sabi ni Lucas. Sino pa? Hindi ko alam, sabi ng lalaki. Hindi ko alam. Sabihin mo sa akin, sabi ni Lucas. O, sasabihin ko sa iyo kung ano ang gagawin ko. Napakuyom ang kamao ni Lucas. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Siya ang babae na mayaman, sabi ng lalaki, ang kanyang pangalan ay Isabel Reyes. Nataranta si Lucas. Isabel? Sabi ng lalaki. Siya ang nag-utos sa amin na dalhin ang babae sa kanya. At sa kanya ang mga anak niya. Hindi, sabi ni Lucas, hindi totoo yan. Hindi mo ako pinaniniwalaan, sabi ng lalaki. Kung hindi, tingnan mo ang cellphone niya. Pinakita ng lalaki ang kanyang cellphone. Ang huling mensahe ay mula sa isang unknown number. Ang mensahe ay may kalakip na litrato ni Ara. Ang mensahe ay may kalakip na litrato ni Isabel. At ang mensahe ay may kalakip na litrato ni Ricardo Manalo. Hindi, sabi ni Lucas. Hindi totoo yan. Kung hindi mo ako pinaniniwalaan, tingnan mo ang mga mensahe, sabi ng lalaki. Sila ang nag-utos sa amin na patayin ang babae. Napakuyom ang kamao ni Lucas. Ang kanyang isipan ay lumilipad sa mga salita ni Isabel, ang kanyang mukha, at ang kanyang pag-aalinlangan. Hindi totoo yan, sabi ni Lucas. Hindi ko siya papatayin. Kung hindi, papatayin ka namin, sabi ng lalaki. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Si Isabel, sabi niya. Paano mo nagawa ito sa akin?
Nang dumating ang pulis, wala na ang mga lalaki. Natira na lang si Lucas, na may dugo sa kanyang mga kamay, at si Ara, na umiiyak sa loob ng kotse. Ara, sabi ni Lucas. Okay lang. Nandito na ako. Lucas, sabi ni Ara. Huwag mong itago ang mga anak mo. Hindi ko sila itatago, sabi ni Lucas. Tutulungan ko sila. At ikaw? Dinala ni Lucas si Ara sa isang ligtas na lugar. Ang kanyang bahay. Ang bahay niya ay may mga lolo at lola. Mayroon siyang mga security. Wala na siyang dapat alalahanin. Lucas, sabi ni Ara. Hindi ko alam ang gagawin ko. Huwag kang mag-alala, sabi ni Lucas. Nandito na ako. Pinakita ni Lucas kay Ara ang kanyang cellphone. Ang huling mensahe ay mula sa isang unknown number. Ang mensahe ay may kalakip na litrato ni Ara, ni Isabel, at ni Ricardo Manalo. Si Isabel, sabi ni Lucas. Siya ang nag-utos sa akin. Hindi, sabi ni Ara. Hindi siya ang may kasalanan. Sabi ni Lucas. Siya ang may kasalanan. At ngayon, may kailangan akong gawin. Kailangan kong protektahan ang pamilya ko. Anong gagawin mo? Tanong ni Ara. Huwag kang mag-alala, sabi ni Lucas. Wala nang makakaganti sa inyo. Pangako. Pagkatapos, kinuha ni Lucas ang cellphone ng lalaki. Nag-scroll siya sa mga mensahe. Ang huling mensahe ay galing sa isang unknown number. Ang mensahe ay may kalakip na litrato ng bahay ni Ara. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Isabelle, bulong niya. Paano mo nagawa ito sa akin? Sa loob ng malaking silid sa bahay ni Lucas, hindi mapakali si Ara. Walang bakas ng karangyaan sa kanyang mukha, tanging takot at pag-aalala lang ang nakaukit. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang mga pangyayari kanina, ang matinding labanan, ang mga salitang sinabi ng mga lalaki, at ang huling revelasyon ni Lucas tungkol kay Isabelle. Ang lahat ay tila isang masamang panaginip na hindi niya magisingan. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang mga anak niya ay natutulog na, ligtas sa tabi niya. Pero ang isipan ni Ara ay hindi mapakali. Lumapit siya sa bintana, tinitigan ang kalangitan. Ang mga bituin ay tila nagpapahiwatig na mayroon pa ring pag-asa. Biglang nahagip ng kanyang mata ang isang lumang kahon sa gilid ng silid. May mga alikabok na nakakabit sa kahon. Nag-alinlangan si Ara, ngunit ang kanyang pagka-curious ay mas matindi. Binuksan niya ang kahon. Mayroon siyang nakita. Isang lumang photo album at sa tabi nito, isang journal. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinawakan niya ang journal. Ang pangalan ni Lucas ay nakasulat sa harapan. Lucas Ramirez. Isang journal na pag-aari niya. Hindi, bulong niya. Hindi ko dapat gawin ito. Pero ang kanyang puso ay nagsasabing kailangan niyang gawin ito. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kailangan niyang malaman ang sakit na nararamdaman niya sa loob ng 7 taon. Binuksan niya ang journal. Ang bawat pahina ay puno ng mga salita ni Lucas. Ang mga salita niya ay puno ng sakit, pagdududa at pag-asa. 7 taon na. 7 taon na at hindi pa rin ako makalimot. Hinanap kita, Ara. Sa bawat lungsod na pinuntahan ko, sa bawat mukha na nakita ko, hinanap kita. Pero wala ka. Ang sabi nila, tumakas ka. Nainiwan mo ako. Hindi ako naniwala. Hindi ako maniniwala. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang mga salitang ito ay parang mga kutsilyo na dumudurog sa kanyang puso. Kung nasaan ka man, Ara. Kung binabasa mo ito, gusto kong malaman mo na hindi ako galit sa iyo. Galit ako sa sarili ko. Hindi ko man lang nasabi sa iyo kung gaano kita kamahal. Kung gaano ka kaimportante sa akin. Ang mga luha ni Ara ay tuloy-tuloy na bumabagsak sa journal. Ang mga salita ni Lucas ay parang mga kanta na nagpapahiwatig ng kanyang sakit. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang ama-amahan mo, si Carding Manalo, ang sabi niya sa akin, Lucas, hindi ka na dapat makipag-ugnayan sa kanya. Kaya niya ang sarili niya. Huwag kang mag-alala. Ang mahalaga, masaya siya sa piling ng kanyang bagong pamilya. Sabi niya sa akin na ikaw ay naghahanap ng isang bagong buhay at na ako ay dapat maghanap ng isang bagong babae.
Nagkamali ako, Ara. Naniwala ako sa kanya. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng isang malaking gulat kay Ara. Siya ay nanlamig. Si Carding, ang kanyang ama-amahan. Siya ang nag-utos sa kanya na umalis. Siya ang nag-utos sa kanya na tumakas. Ara! Narinig niya ang boses ni Lucas. Mabilis niyang tinago ang journal sa kahon. Lucas, sabi niya, at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Anong nangyayari? Tanong ni Lucas. Bakit ka umiiyak? Hindi sumagot si Ara. Mabilis siyang yumakap sa kanya. Lucas, pasensya na. Pasensya na. Anong nangyari? Anong nakita mo? Tanong ni Lucas. Nalaman ko ang totoo, sabi ni Ara. Nalaman ko na hindi mo ako iniwan. Na ikaw ang nag-utos sa akin na umalis. Hindi, sabi ni Lucas, at hinalikan niya siya sa noo. Hindi ako ang nag-utos sa iyo na umalis. Si Carding manalo. Hindi, sabi ni Ara. Ako ang umalis. Ako ang pumili na umalis. Dahil sa kanya. Dahil binantaan niya ako na papatayin kanya kung hindi ako umalis. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng isang malaking gulat kay Lucas. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ayaw kong mapahamak ka, sabi ni Ara. Ayaw kong mawala ka. At ngayon, bumalik na siya. Bumalik na siya at alam niya ang lahat. Nagyakap sila ni Lucas. Ang kanyang mga luha ay umaagos sa kanyang balikat. Lucas, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Huwag kang mag-alala, sabi ni Lucas. Nandito na ako. Ang kanilang mga puso ay puno ng sakit, ngunit sa parehong pagkakataon, puno ng pag-asa. Mahal kita, sabi ni Lucas. Mahal na mahal kita, Ara. Kahit ano pa ang mangyari, nandito ako. Mahal din kita, sagot ni Ara. Nagyakap sila at pagkatapos, hinalikan ni Lucas si Ara. Ang halik na iyon ay hindi lang isang halik. Ito ay isang pangako. Isang pangako na babalikan niya siya at na hinding-hindi niya siya iiwan. Pero ang kanilang halik ay naputol. Biglang may kumatok sa pintuan. Sino yan? Tanong ni Lucas. Nagbukas si Lucas ng pinto. Ang mukha niya ay puno ng galit. Ang mga mata niya ay nakatingin sa lalaking nasa labas. Ricardo Manalo, sabi ni Lucas, anong ginagawa mo dito? Hindi ko akalain na magkikita tayo ulit, Lucas, sabi ni Ricardo. Lalo na sa bahay mo. Pero alam ko na ang lahat. Alam ko na ang totoo. Ang mga mata ni Ricardo ay puno ng galit at sa kanyang mga kamay, mayroon siyang hawak na litrato ni na Sofia at Anton. Sino ang mga ito? Tanong ni Ricardo. At ano ang kinalaman nila sa iyo? Nanigas si Lucas sa kinatatayuan niya. Ang mukha ni Ricardo ay puno ng masamang ngiti. Hindi ito ang ngiti ng isang tao na handang sumuko, kundi ng isang taong may hawak na alas. Kamusta, Lucas? Sabi ni Ricardo. Hindi ko akalain na sa bahay mo pa kita makikita. At kasama mo pa si Ara. Umalis ka na dito, sabi ni Lucas, ang kanyang boses ay malamig at puno ng galit. Wala kang karapatan na pumunta dito. May karapatan ako, sabi ni Ricardo. May karapatan ako sa kanya. At sa mga anak niya. Napakuyom ang kamao ni Lucas. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Huwag mong banggitin ang mga anak ko, sabi ni Lucas. Huwag mo silang idamay dito. Bakit? Ngiti ni Ricardo. Hindi mo ba sila anak? Hindi mo ba gustong malaman ng buong mundo kung sino ang ama nila? Kung sino ang politikong mailihim na pamilya? Ang mga salitang ito ay nagdulot ng isang matinding kirot sa puso ni Lucas. Ang kanyang isipan ay lumilipad sa mga balita sa sa mga headlines sa dyaryo. Mayor Lucas Ramirez, mailihim na pamilya. Ang kanyang karera, ang kanyang pangalan, ang lahat ay mawawala. Huwag mo silang sasaktan, sabi ni Lucas, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko sila sasaktan, sabi ni Ricardo. Kung gagawin mo ang sinabi ko. Ano ang kailangan mo? Tanong ni Lucas. Sabihin mo sa akin. 1,000,000 piso, sabi ni Ricardo. At si Ara. Ibigay mo siya sa akin. Hindi, sabi ni Lucas. Hindi ko siya ibibigay sa iyo. Kung hindi, alam mo ang mangyayari, ngiti ni Ricardo. Sasabihin ko sa media ang lahat. Ang pangalan ni Ara,
ang mga pangalan ng mga anak mo, at ang lahat ng mga lihim mo. Napakuyom ang kamao ni Lucas. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Gusto niyang suntukin si Ricardo, gusto niyang patayin siya. Ngunit sa likod niya, narinig niya ang boses ni Ara. Lucas, huwag, sigaw ni Ara. Hinalikan ni Ara ang kanyang kamay, at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Huwag mong gawin ito. Huwag mong sirain ang buhay mo. Napayuko si Lucas. Ang kanyang galit ay naglaho, pinalitan ng pag-aalala. Huwag kang mag-alala, sabi ni Lucas. Hindi ko siya hahayaan na saktan ka. Lucas, pakinggan mo ako, sabi ni Ara. Hindi mo kailangan na gawin ito. Mas mahalaga ang buhay mo kaysa sa lahat ng ito. Hindi, sabi ni Lucas. Mas mahalaga ang buhay mo. Mas mahalaga ang mga anak natin. Tinulak ni Lucas si Ara sa loob ng bahay. Manatili ka sa loob. Hindi ako aalis sa iyo. Hinarap niya si Ricardo. Ano ang gusto mo? Sabihin mo sa akin. Ibigay mo sa akin ang pera at si Ara, sabi ni Ricardo. At hindi ko na kayo hahawakan. Hindi, sabi ni Lucas. Hindi ko siya ibibigay sa iyo. Kung hindi, papatayin kita, sabi ni Ricardo. Biglang may tumunog na telepono. Si Ricardo ang sumagot. Hello? Boss, sabi ng boses sa kabilang linya. Hindi na kami magkikita. May ginagawa na ako. Ano? Tanong ni Ricardo. Sino ka? Ang boses sa kabilang linya ay tumigil at pagkatapos, isang malamig na tawa ang narinig. Ricardo, akala mo ba na ako ang nag-utos sa iyo na gawin ang lahat ng ito? Akala mo ba na ako ang nag-utos sa iyo na saktan siya? Sino ka? Tanong ni Ricardo. Sino ka ba talaga? Huwag kang mag-alala, sabi ng boses. Malaman mo ang totoo sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, tumigil ang tawag. Nanlamig si Ricardo. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Sino siya? Tanong ni Lucas. Hindi ko alam, sabi ni Ricardo. Hindi ko siya kilala. Umalis ka na, sabi ni Lucas. Hindi ko na kayo hahawakan. Umalis si Ricardo. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Hindi siya naintindihan. Nang umalis si Ricardo, may narinig si Lucas na boses. Lucas. Si Isabel. Nakatayo siya sa tabi ng kotse niya, ang kanyang mukha ay puno ng galit at ang kanyang mga kamay ay maihawak na litrato. Lucas, sabi niya. May kailangan kang malaman. Ano iyon? Tanong ni Lucas. Hindi mo ba ako pinaniniwalaan? Tanong ni Isabel. Hindi mo ba ako pinaniniwalaan na hindi ako ang nag-utos sa kanya na gawin ang lahat ng ito? At hindi mo ba ako pinaniniwalaan na hindi mo ako iniwan? Hindi ko alam ang sinasabi mo, sabi ni Lucas. Kung hindi mo ako pinaniniwalaan, sabi ni Isabel, tingnan mo ito. Binuksan niya ang kanyang kamay at may nakita si Lucas. Isang lumang litrato ni Isabel at Ricardo. Magkasama sila at ang mukha nila ay puno ng ngiti. Lucas, sabi ni Isabel. Gusto mo bang malaman ang totoong dahilan kung bakit siya umalis? Sa pag-alis ni Ricardo, isang bagong bagyo ang bumuhos sa buhay ni Lucas at Ara. Si Isabelle, na mukhang isang anghel, ay lumitaw na parang isang demonyo. Siya ang taong nagdulot ng malaking sakit kay Lucas, ang taong nagpahirap sa kanila. Lucas, ano ang sinasabi mo? Tanong ni Ara, habang tumatalon sa kotse. Hindi ko maintindihan. Huwag kang mag-alala, sabi ni Lucas, at hinalikan siya sa noo. Alamin natin ang totoo. Pumasok sila sa bahay at ang mga mata ni Lucas ay puno ng galit. Ang kanyang isipan ay lumilipad sa mga salita ni Isabel, ang kanyang mukha at ang kanyang pag-aalinlangan. Kailangan nating alamin ang totoo, sabi ni Lucas. Kung ano man ang nangyari, kailangan nating malaman ang totoo. Nag-umpisa ang kanilang investigasyon. Gumamit sila ng lahat ng mga koneksyon ni Lucas bilang isang mayor. Naghanap sila ng mga detalye tungkol sa pamilya Reyes, tungkol kay Isabel, at tungkol kay Ricardo Manalo. Ang kanilang mga kamay ay nanginginig habang nag-scroll sila sa mga dokumento. Mayroon silang nakita. Isang koneksyon. Si Isabel at Ricardo ay mayroong isang business contract. Isang contract na may kinalaman sa isang malaking proyekto sa San Ignacio. Isang proyekto na may kinalaman sa pamilya Reyes.
Hindi, bulong ni Lucas. Hindi totoo yan. Pero, Lucas, sabi ni Ara, tingnan mo ang mga petsa. Tingnan mo ang mga detalye. Ang petsa ng kontrata ay pareho sa petsa na umalis si Ara sa San Vicente. Ang mga detalye ay may kinalaman sa isang malaking halaga ng pera. Ang kanilang mga mata ay puno ng gulat. Ang kanilang mga puso ay parang babasagin na unti-unting nadudurog. Ang kontrata ito ang dahilan kung bakit kami umalis, sabi ni Ara. Ito ang dahilan kung bakit siya nag-utos na umalis ako. Hindi, sabi ni Lucas. Hindi ko maintindihan. Ang mga detalye, sabi ni Ara. May kinalaman ito sa isang malaking korupsyon. At ang pamilya Reyes may kinalaman din sila. Ang kanilang mga puso ay puno ng sakit. Ang kanilang mga kamay ay nanginginig. Kailangan nating harapin si Isabel, sabi ni Lucas. Kailangan nating malaman ang totoo. Pumunta sila sa opisina ni Isabel. Ang mukha niya ay puno ng ngiti, ngunit sa kanyang mga mata, may isang matinding galit. Lucas, kamusta? Tanong ni Isabel. Hindi ko akalain na magkikita tayo ulit. Isabel, may kailangan akong itanong sa iyo, sabi ni Lucas. Ano iyon? Tanong ni Isabel. Ang kontrata mo at ni Ricardo Manalo, sabi ni Lucas. Ano ang kinalaman mo doon? Ang ngiti ni Isabel ay naglaho. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ano ang sinasabi mo? Tanong ni Isabel. Alam ko ang lahat, sabi ni Lucas. Alam ko ang totoo. Na ikaw ang nag-utos sa akin na umalis. Na ikaw ang nag-utos sa kanya na saktan ako. Hindi, sabi ni Isabel. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan, tanong ni Ara. Kung hindi totoo, bakit mayroon kang kontrata sa kanya? Ang mga mata ni Isabel ay puno ng galit. Alam mo ba kung bakit ako umalis? Tanong ni Ara. Dahil sa iyo. Dahil sa ama-amahan ko. Dahil sa pera mo. Tama, sigaw ni Isabel, nawawala ng kontrol. Ako ang gumawa noon. Inutos ko kay Ricardo na paalisin ka. Para hindi ka na bumalik. Akala ko makakalimutan ka ni Lucas, akala ko magiging akin siya. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng isang matinding gulat kay Lucas at Ara. Pero hindi kayo sumuko, patuloy ni Isabel. Bumalik ka, Ara. At ngayon, sisirain mo ang lahat. Bakit mo ginawa ito? Tanong ni Lucas. Bakit mo sinira ang buhay ko? Gusto kong maging akin ka, sigaw ni Isabel. Gusto kong maging asawa mo. Pero hindi. Mayroon kang Ara. Mayroon kang mga anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit, at sa kanyang mga kamay, mayroon siyang hawak na litrato ni na Sofia at Anton. Lucas, hindi ka pwedeng maging politiko. Mayroon kang mga anak. Mayroon kang Ara, sabi ni Isabel. At ngayon, sasabihin ko sa buong mundo ang totoo. Hindi, sabi ni Lucas. Hindi mo ito gagawin. Gagawin ko, sigaw ni Isabel. At hindi ako ang nag-iisa. Kasama ko ang pamilya ko. Ang pamilya ko ang nag-utos sa akin na gawin ito. Ang ama ko. Ang ama ko ang may kinalaman sa lahat ng korupsyon na iyan. Ang mga salita ni Isabel ay tila isang malaking pader na gumuho sa harapan ni Lucas. Ang kanyang isipan ay puno ng galit, sakit at pagkabigla. Ang babaeng akala niyang minahal siya ay ang babaeng nagdulot ng matinding sakit sa kanya. Isabel, sabi ni Lucas, ang kanyang boses ay nanginginig. Bakit mo ginawa ito? Huwag ka nang magpanggap, sabi ni Isabel. Alam mo ang sagot. Mahal kita. At gusto kong maging akin ka. Hindi mo ako mahal, sabi ni Lucas. Kung mahal mo ako, hindi mo gagawin ito. Napakuyom ang kamao ni Lucas. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Huwag mong banggitin ang pamilya ko, sabi ni Lucas. Huwag mo silang idamay dito. May kinalaman sila, sabi ni Isabel. May kinalaman ang pamilya ko sa lahat ng ito. Hindi na niya pinansin si Isabel. Ang kanyang isipan ay puno ng mga salita ni Ara, ng mga salita ni Ricardo, at ng mga salita ni Isabel. Ang lahat ay tila isang malaking gulo. Pagbalik sa bahay, naramdaman niya ang init ng mga yakap ni Ara. Lucas, ano ang gagawin mo? Tanong ni Ara. Hindi mo kailangan na gawin ito. Huwag mong sirain ang buhay mo. Hindi ko ito ginagawa para sa sarili ko, sabi ni Lucas. Ginagawa ko ito para sa iyo.
Para sa mga anak natin. At para sa hustisya. Kinabukasan, nag-organisa si Lucas ng isang press conference. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Magandang araw sa inyong lahat, sabi ni Lucas. Hindi ako nagsasalita bilang isang mayor. Nagsasalita ako bilang isang tao. Ang lahat ng mga kamera ay nakatutok sa kanya. Ang mga dyaryo ay naghihintay. 7 taon na ang nakalipas at ang babaeng minahal ko ay nawala, sabi ni Lucas. Hindi ko siya nakita. Hinanap ko siya sa buong bansa. Pero wala siya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang sinasabi nila sa akin na iniwan niya ako. Na umalis siya para sa ibang lalaki. Naniwala ako. Pero ngayon, alam ko na ang totoo. Ang babaeng iyon, si Ara Ledesma, ay hindi ako iniwan. Siya ay umalis dahil sa isang malaking pagbabanta. Isang malaking takot, sabi ni Lucas. Ang lahat ng mga reporter ay nagulat. Ang nag-utos sa kanya na gawin ito ay ang kanyang ama-amahan, si Ricardo Manalo, sabi ni Lucas. Siya ang nag-utos sa kanya na umalis. Siya ang nag-utos sa kanya na itago ang mga anak namin. Ang lahat ng mga kamera ay nag-flash. Isabel Reyes, sabi ni Lucas. Siya ang nag-utos sa ama-amahan ni Ara na gawin ang lahat ng ito. Ang pamilya Reyes ay may kinalaman sa isang malaking korupsyon at ang ama ko ang nag-utos sa akin na gawin ito. Ang lahat ng mga reporter ay nagulat. Ang mga mata ni Lucas ay puno ng galit. Ricardo Manalo, arestado ka, sigaw ng isang pulis. Si Ricardo ay pumasok sa gusali at ang mukha niya ay puno ng takot. Ang kanyang mga kamay ay nasa likod niya. Hindi, sigaw ni Ricardo. Hindi ako ang may kasalanan. Ricardo, alam ko ang totoo, sabi ni Lucas. Alam ko ang ginawa mo. Tinulak ni Lucas si Ricardo sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ito ang huling laban, sabi ni Lucas. Hindi mo na sila sasaktan. Hinding-hindi. Pagkatapos, hinawakan ni Lucas ang kamay ni Ara. Hindi ko ito ginawa para sa sarili ko. Ginawa ko ito para sa iyo. At para sa mga anak natin. Lucas, sabi ni Ara, salamat. Salamat sa lahat. Wala iyon, sabi ni Lucas. Pangako. Hinding-hindi ka na matatakot. Ang balita ay nagdulot ng malaking iskandalo sa buong bansa. Ang pangalan ni Lucas ay nasa lahat ng mga headline. Ang mga tao ay nagagalit. Ang kanyang mga kaibigan ay nagtatanong. Ang kanyang mga kaalyado ay nag-aalangan. Lucas, sabi ng isang kaibigan niya. Kailangan mong mag-resign. Hindi mo ito magagawa. Hindi, sabi ni Lucas. Hindi ako magre-resign. Pero, Lucas, ang reputasyon mo, sabi ng kaibigan. Ang lahat ng ito ay masisira. Hindi ako politiko na takot, sabi ni Lucas. Nandito ako para sa pamilya ko. Nandito ako para sa bayan ko. Lucas, sabi ng isa pang kaibigan. Kailangan mong mag-isip. Hindi, sabi ni Lucas. Nandito ako para sa pamilya ko. Nandito ako para sa bayan ko. Ang kanyang mga kaibigan ay nag-alinlangan. Hindi ko na kayo kailangan, sabi ni Lucas. Umalis na kayo. Lucas, sabi ng isa pang kaibigan. Hindi mo ito magagawa. Sabi ni Lucas. Gagawin ko. Nalaglag ang mga headlines at ang mundo ay tumahimik. Ang malaking balita tungkol sa iskandalo ay tila isang malaking pader na gumuho at ang lahat ay bumalik sa normal. Ang mga tao ay nagagalit pa rin, ngunit ang kanilang galit ay naglaho. Ang kanilang galit ay naglaho dahil sa pagmamahal na nakita nila sa mga mata ni Lucas. Si Ara ay nakatayo sa bintana, tinitigan ang mga bata na naglalaro sa hardin. Ang kanilang mga ngiti ay puno ng kaligayahan. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa. Wala nang takot, wala nang sakit. Ara! Narinig niya ang boses ni Lucas. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Lucas, sabi niya. Dito ka na. Lumapit si Lucas sa kanya at niyakap siya. Kamusta ka? Tanong niya. Okay lang ako, sagot ni Ara. Hindi na ako natatakot. Hindi na ako natatakot na mawala ka. Hindi ka na mawawala, sabi ni Lucas. Pangako. Hinding-hindi.
Ang mga salitang ito ay nagdulot ng isang matinding kirot sa puso ni Ara. Ang kanyang mga luha ay umaagos sa kanyang mga pisngi. Lucas, sabi niya. Pasensya na. Pasensya na dahil umalis ako. Pasensya na dahil itinago ko ang mga anak natin. Huwag kang mag-alala, sabi ni Lucas. Alam ko na ang totoo. Hindi mo ako iniwan. Ako ang nag-iwan sa iyo. Ako ang hindi naniwala sa iyo. Nagyakak sila at pagkatapos, hinalikan ni Lucas si Ara sa noo. Lucas, sabi ni Ara. Gusto kong maging asawa mo. Nanlaki ang mga mata ni Lucas. Ano? Gusto kong maging asawa mo, sabi ni Ara. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako natatakot. Ara, sigurado ka ba? Tanong ni Lucas. Hindi mo kailangang gawin ito. Gusto ko, sabi ni Ara. Gusto kong maging isang pamilya. Gusto kong maging isang ina. At gusto kong maging isang asawa. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng isang matinding pag-asa sa puso ni Lucas. Ang kanyang mga luha ay umaagos sa kanyang mga pisngi. Salamat, sabi ni Lucas. Salamat, Ara. Wala iyon, sabi ni Ara. Ngayon, ano ang gagawin mo? Magre-resign ka na ba? Hindi, sabi ni Lucas. Hindi ako magre-resign. Bakit? Tanong ni Ara. Dahil sa iyo, sabi ni Lucas. Dahil sa mga anak natin. Dahil sa bayan natin. Hindi ako politiko na takot. Ako ay isang politiko na may pamilya. At hindi ko sila iiwan. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng isang matinding pagmamahal sa puso ni Ara. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Kinabukasan, pumunta sila sa isang parke. Ang mga bata ay naglalaro. Ang kanilang mga ngiti ay puno ng kaligayahan. Si Ara at Lucas ay nakaupo sa isang bangko, nakatitig sa mga anak nila. Lucas, sabi ni Ara. Masaya ako. Ako din, sabi ni Lucas. Masaya ako na kasama kita. At kasama ang mga anak natin. Anong gusto mong gawin natin? Tanong ni Ara. Gusto kong maging isang pamilya, sabi ni Lucas. Gusto kong maging isang ina. At gusto kong maging isang asawa. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng isang matinding pag-asa sa puso ni Lucas. Ara, sabi ni Lucas. May kailangan akong itanong sa iyo. Ano iyon? Tanong ni Ara. Bumaba si Lucas sa kanyang mga tuhod. Kinuha niya ang isang singsing sa kanyang bulsa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ara Ledesma, sabi ni Lucas. Gusto mo bang maging asawa ko? Natigil ang paghinga ni Ara. Ang mundo sa paligid nila ay tila naglaho at ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pintig ng kanyang puso. Nakaluhod si Lucas sa harap niya, hawak ang isang simpleng singsing na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa, at ang kanyang mukha ay may ngiti na nagpapahiwatig ng kanyang pagmamahal. Hindi niya kailangan mag-isip. Ang sagot ay nasa kanyang puso na. Ang lahat ng sakit, lahat ng takot, at lahat ng pagdududa ay naglaho. Sabi ni Ara, at ang kanyang boses ay nanginginig. Lucas, gusto kong maging asawa mo. Bumangon si Lucas at niyakap siya ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay umaagos sa kanyang mga pisngi. Ang kanilang halik ay hindi lang isang halik. Ito ay isang pangako. Isang pangako ng pag-ibig, ng pagpapatawad, at ng bagong simula. Yay! Magiging pamilya na tayo, sigaw ni Sofia, habang tumatalon sa tuwa. Anak, sabi ni Lucas, habang niyayakap siya at si Anton. Magiging pamilya na tayo. Ang mga mukha ng mga bata ay puno ng kaligayahan. Ang kanilang mga ngiti ay puno ng pag-asa. Wala nang takot. Wala nang sakit. Ang araw ay nagpatuloy. Ang mga araw ay naging linggo. At ang mga linggo ay naging buwan. Ang lahat ay bumalik sa normal. Ang balita ay naglaho. Ang galit ng mga tao ay naglaho. Ang lahat ay bumalik sa normal. Sa loob ng isang simpleng simbahan, si Ara at Lucas ay nakatayo sa harap ng isang pari. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagmamahal. Lucas Ramirez, tinatanggap mo ba si Ara Ledesma bilang iyong asawa, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, sa kaligayahan at sa lungkot? Tanong ng pari.
Opo, sagot ni Lucas, at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Tinatanggap ko. Ara Ledesma, tinatanggap mo ba si Lucas Ramirez bilang iyong asawa, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, sa kaligayahan at sa lungkot? Tanong ng pari. Opo, sagot ni Ara, at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Tinatanggap ko. Ngayon, idinidilat ko kayo bilang mag-asawa, sabi ng pari. Maaari mo nang halikan ang iyong asawa. Hinalikan ni Lucas si Ara. Ang halik na iyon ay hindi lang isang halik. Ito ay isang pangako. Isang pangako na magsasama sila sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, sa kaligayahan at sa lungkot. Pagkatapos ng kasal, nagpunta sila sa isang malaking bahay. Ang kanilang mga anak ay naglalaro sa hardin. Ang kanilang mga ngiti ay puno ng kaligayahan. Si Ara at Lucas ay nakaupo sa isang bangko, magkahawak kamay at nakatitig sa mga anak nila. Lucas, sabi ni Ara. Masaya ako. Ako din, sabi ni Lucas. Masaya ako na kasama kita. At kasama ang mga anak natin. Ang kanilang mga puso ay puno ng pagmamahal. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa. Ang kanilang buhay ay puno ng kaligayahan. Lucas, sabi ni Ara. Salamat sa lahat. Wala iyon, sabi ni Lucas. Pangako. Hinding-hindi ka na matatakot. Ang kanilang kwento ay hindi nagtapos sa kasal. Ito ay isang bagong simula. Isang bagong simula ng pag-ibig, ng pagpapatawad, at ng isang pamilya. Isang pamilya na binuo ng pag-ibig, ng sakit, at ng pag-asa. At dito nagtatapos ang kwento ni na Lucas at Ara, isang paglalakbay na sinubok ng panahon at pinagtibay ng pagmamahal. Maraming salamat sa inyong lahat, mga minamahal kong mambabasa, sa paglaan ng inyong oras at puso upang samahan ako sa bawat kabanata ng kwentong ito. Ang bawat salita, bawat emosyon, at bawat hamon na pinagdaanan ni na Lucas at Ara ay nabigyan ng buhay dahil sa inyong pakikinig at pag-unawa. Nagsimula ang lahat bilang isang ideya, isang mukha sa GE na mailihim na nakaraan. Ngunit sa bawat pagpindot ko sa keyboard, sila ay naging higit pa sa mga tauhan sa isang kwento. Sila ay naging simbolo ng pag-ibig na naghihintay, ng pagpapatawad na nagpapagaling, at ng pag-asa na hindi namamatay. Sa pamamagitan nila, ninais kong ipaalala sa ating lahat na sa kabila ng lahat ng kasinungalingan at pagsubok, ang tunay na pagmamahal ay palaging magtatagumpay. Ang kaligayahan ay hindi matatagpuan sa pagtakas sa problema, kundi sa pagharap dito ng magkasama. Sana, ang kanilang kwento ay nag-iwan ng ngiti sa inyong mga labi at init sa inyong mga puso. Muli, maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta. Kung mayroon kayong nais ibahagi tungkol sa kwentong ito, sa mga aral na inyong natutunan, o sa mga emosyong inyong naramdaman, huwag kayong mag-atubiling magpadala ng mensahe. Ang inyong mga saloobin ay mahalaga sa akin. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Lubos na gumagalang kwento ng kapalaran.